Tayo po ay mag-umpisa na. Basahin muna natin ang John chapter 1. Nasa slide na tayo ng number 30. Dito muna tayo mag-umpisa. Naku po, bakit nagkagano? Bumaba na naman. Ha? Okay. Diyan, matagal na ito. May gito 10 taon, kaya gano'n na. In Him was life, and the life was the light of man. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa Kanyang banal na salita. Tayo po ay muling dumulog sa isang maiksing panalangin. Dakilan Diyos, muli na kami po ay lumalapit po sa inyo at magpapakumbaba, Panginoon. Kami po ay muling mag-aaral ng inyong banal na salita regarding Panginoon sa plano ng katubusan, Panginoon. Lord, dalangin namin gamitin niyo lang po ang labi ng inyong maliit na lingkod upang ipahayag po ang inyong mga mabubuting balita, Panginoon, upang lubos naming maunawaan, O Diyos, ang plano ng katubusan at makita namin, Panginoon, kung paano kami lalakad at kami po, O Diyos, ay maging bahagi ng katubusang inihanda ninyo before the foundation of the world. Gamitin niyo po ang lugar na ito, Panginoon, upang maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Huwag niyo itulot ang kaaway magkaroon ng bahagi sa kalagitnaan ito. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa Laodicean Church ay makikita natin dito ang binanggit ng propeta, quotation by the prophet, sa Laodicean Church, Age Book, chapter 9, but now he is standing in the midst of the church. Ang binabanggit ditong nakatayo sa gitna ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. As he stand there revealing who is in this last age. Inihahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa huling kapanahonang ito kung sino siya. He called himself the author of the creation of God. Tinawag niya yung kanyang sarili na siyang may likha, siyang author ng nilikha ng Diyos. This is another creation. Ang binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo, He is the author of the creation of God. Ito po ay tumutukoy sa another creation. Dahil ang unang creation sa pangunguna ni Adan at saka ni Eva ay nahulog sila sa kasalanan. Ito po ay creation na ginagawa ng ating Panginoon Diyos through our Lord Jesus Christ. And this has to do with the church. Ginagawa niya ito sa loob ng iglesia, sa church. This is a special designation of Himself. He is the creator of the church. Si Kristo pala ang may likha ng church na ito. Pag sinabing church, called out ones, tinawag palabas. Yan po ang kahulugan ng church. Okay. Sa another Laodicean church, pakilagyan ako ng songs. The heavenly bridegroom. The heavenly bridegroom created his own bride. Ang heavenly bridegroom na may likha ng kanyang sariling nobya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. As the Spirit of God, He came down and created in the Virgin Mary the cells from which His body was born. I want to repeat that. He created the very cells in the womb of Mary for that body. It was not enough for the Holy Spirit to simply give life to a human ovum supplied by Mary. Sabi ni Brother Branham, yung womb o sinapupunan o yung tiyan ni Mary, dito inilagay yung
yung cell o yung blood cell ng ating Panginoon para makapag-create ng isang body na siyang ipapanganak, na tatahanan ng ating ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Pwedeng ikuan mo na ikuan. Ito na lang, itaas na yung electric fan. Yung aircon, malamig. Tapos pakiduhay na lang yan. Pataas lang. Okay. Uulitin ko ha. Ang katawan ni Maria ay lumikha ang Diyos ng cell. Inilagay doon sa sinapupunan ni Maria upang makagawa siya ng makapag-create ng body na ipapanganak. At yung ipapanganak na yon ay siyang tatahanan ng Espiritu ng Diyos o ng Panginoon Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero hindi sapat, sabi ng Biblia, kundi lumikha muli siya at itong katawan ng ating Panginoong Kristo. It was enough to the Holy Spirit. It was not enough for this to simply give to a human ovum supply by Mary. So yung katawan ni Mary, ginamit siya upang ipanganak. Then, that would have been sinful mankind producing a body that would not have produced the last Adam. Of him it was said, Lo, a body that hast thou prepared for me. Not Mary provided that body. So ang Diyos ang nag-provide ng body. Ang Diyos ang naghanda ng katawan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, Lo, a body that thou prepared for me. Init naman. Maintindihan. Kanyang tinirhan. Hindi si Mary ang nag-provide, ha? Hindi. Huwag natin isipin si Mary dahil siya nanganak. Ang Diyos ang nag-provide. Okay. God, hindi si Mary, provided that body. Mary was the human incubator and she carried that holy child and brought him to birth. Si Mary pala, incubator lang. Parang ganito, Sister Richie. Yung itlog nilagay sa incubator hanggang napisa. So, ganun ang ating Panginoon sa Kristo. It was God, man. He was the Son of God. He was of the new creation. Man and God meet and join. He was the first of this new race. He is the head of this new race. Siya raw ang kauna-unahan sa bagong henerasyong ito. Siya rin ang head, siya ang ulo ng bagong henerasyon o bagong creation ng ating Panginoon Diyos. Dahil nahulog ang unang creation, si Adan. Hindi na fulfill ang plano ng Diyos na siya ay magpaparami ng mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Hindi na fulfill kay Adan na magpaparami siya ng mga anak na sasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi na fulfill kay Adan na maghahari sila sa loob ng 1,000 taon, kakalatan nila ang lupang ito, na sila ay may control sa lahat ng hayop, maging sa kalikasan. Hindi nagawa ni Adan yan. So dito, another creation. Sabi ni Brother Branham, you are then, not yourself. You are a new creature. Bagong nilikha na raw tayo. Bagong nilalang ka na. For the Greek, there means a new creation. Bagong nilikha. You've been recreated again. So, ikaw ay na-recreate ulit. Binago ka. Kung dating wala kang anyo, ngayon ay inanyoan ka. Katulad ng mundo. Let there be light. Nagkaroon ng bagong anyo ang mundo. Yung dating anyo na tahanan, nasira yun. At nung sinabi niyang, let there be light, ay unti-unti na ang mundong ito ay nagkaroon ng hugis dahil doon sa liwanag. Ano ang resulta ng tumama ang liwanag sa lupa? Sumibol ang mga pananim na nandiriyan sa ilalim ng lupa. Dahil kailangan nila ng sinag ng araw.
Let there be light. Nung marinig mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon, sumibol yung pananampalataya mo na nasa puso mo, na matagal nang stagnant, na nakulapulan ng makapal na alikabok, na katulad ng earth na ito. So, then you are a new creation. You've been recreated again. The power of God comes upon you, and you become created a new creature. So, ikaw yung kapangyarihan daw ng Diyos ay dumating sa iyo, at ikaw ay naging bagong nilikha, bagong nilalang ka na raw, which bring the whole physical being, spiritual being and everything is subject to the Word of God. No, not no other way. Which bring, sabi niya, you become created, a new creature. Bago kang nilikha, bago kang nilalang, na ito ang nagdala sa iyo, nagbigay sa iyo ng buong pagkatao. Ano yun? Yung spiritual mong pagkatao, lahat ng bagay. Kaya yan naman, yung buong pagkatao mong yan, ay subject saan? Sa salita ng Diyos. Dahil dati, ang ating lumang pagkatao ay hindi nagpapasakop sa programa ng Diyos. And the reason, kailangan kang i-restore. Si Adan, bago nahulog sa kasalanan, ay nagpapasakop sa programa ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang kanilang sinusunod. But after the fall, hindi na. Ang tao ay hindi na umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. May kanya-kanya na. Kaya after the fall, anong ginawa ni Adan? Nagtahi na siya ng dahon ng igos kasi hubad na siya. Kaya nagtatago na siya. Kaya ganyan yung tao. Pero oras lang ng tao ay naging new created na. New creature na. Bago ka nang nilalang, ikaw ay nagpapasakop na sa salita ng Diyos. Yan ang isang katibayan na ikaw ay bago nang nilalang. Sa salita ng Diyos na ang iyong reliance, ang iyong pagtitiwala sa salita na ng Panginoon. Kung ikaw ay bago nang nilalang. Pero kung ikaw ay kumukontra pa, under process ka pa rin. Hinuhulma ka pa rin. Tinatrabaho ka pa rin ng Espiritu Santo. Then a new creation, not to a denomination, but to the Word. You are creation of the Word. Nilikha ka sa pamamagitan ng salita. Na sinabi ng Biblia, let there be light, and there was light. Yan ang power of the spoken word. At sinasabi ng ibang grupo ng end time na hindi naman daw dapat, ang original daw ng pagpaparami is by the power of the spoken word. Hindi raw kailangan ng pagsisiping, sasalitain mo lamang, lalabas sa lupa, ano yan, golem? Hindi po. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng propeta. Sila ay pangangasiwaan ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, hindi na tayo denomination, kundi tayo ay nasa salita na, at ikaw ay bagong nilikha na sa pamamagitan ng salita. Because the foundation stone was laid in you before the foundation of the world. Okay. Yung pundasyong bato, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Nakalatag na yan sa iyong harapan before the foundation of the world. And then, predestinated to be sons and daughters of God. So, ikaw ay predestinado maging anak na babae at anak na lalaki ng Diyos. Okay. The old and new creation. In the beginning, type in shadow, Genesis 1:1, that is a physical creation. Ano ang sabi ng Genesis 1:1? In the beginning, God created the heaven and the earth. At nilikha ng Diyos ang mga langit at mga lupa, heavens and earth. Tayong, sa physical creation, ay type in shadow natin. Nilikha rin tayo. Para ano? Ang sabi ng Jeremiah chapter 20:45, ay upang tahanan. Upang ito'y maging tahanan. Ano ang tatahan sana rito sa Genesis 1:1, sa physical na pagkatao? Tatahanan sana tayo ng Diyos. Yun ang original na creation. Ang mundong ito ay tinahanan natin, tatahanan na tayo ng Diyos, kasama natin ang ating Panginoon.
Yan ang Genesis 1:1. Physical creation. In the beginning, reality. Pero sa John 1:1, spiritual creation. Ano sabi ng John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan naman ay spiritual creation. The beginning of redemption. Kasi nagkaroon sa physical creation, ang tao ay nahulog, sumuway sa batas si Eva at si Adan, so nahulog sila, kailangan namang tubusin din sila. Kaya sa John 1:1, ang fulfillment nito ay spiritual creation. Maglilikha ang Diyos na kailangang ipanganak muli sa espiritu at apoy, sa tubig at apoy. Ito yung panimula, simula ng katubusan, the beginning of redemption. Tutubusin ang tao kasi may nangyari, nahulog ang tao. So tutubusin yung tao. Now, the Logos, walang iba kundi ang Word, is now being expressed in reality form in the person of Jesus Christ, the body. Yun daw salita, ngayon ay naihahayag na sa makatotohanang anyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Dati Logos lang siya. Ibig sabihin nung nasa kaisipan lang siya. Pero ngayon ay nahayag na ang salita. Binigkas ng salita. Nasa isip mo lang, Sister Nalyn, mamaya kakain ako ng Jollibee. Isip mo lang yun. O McDonald's, tapos nagpunta ka doon, kumain ka. Yun, nai-express mo na. Pero dati nasa isip mo lang. Nasa panukala lang ng Diyos. Ito yung panukala ng Diyos, gagawa ako ng bahay, ganito kalaki, ganito kaganda, ganito mga sala, ganito lahat. Pero nung ginawa niya yung planong yun, nasa kaisipan niya, at nung kanyang ipatupad na, ginawa na yung bahay na yun, then na-express na yung kanyang nasa kaisipan. Ganun ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Nasa kaisipan lang muna tayo. Nasa isipan ng Diyos, mahuhulog ang lahat ng tao sa kasalanan. Pero nasa isipan din ng Diyos na mananagumpay ang ating Panginoon sa Kristo. Tutubusin niya ang tao sa kasalanan. Yan ang nasa plano ng Diyos. Okay. The creation of Jesus, the body, yung paglikha kay Kristo. Wherefore, when He cometh into the world, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Hindi mo kailangan yung mga handog, mga sakripisyo. Pero sabi ng Panginoon, isang katawan ang inihanda mo sa akin. In burnt offering and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Hindi ka nalugod sa mga handog at mga sakripisyo ng kasalanan. Hindi nalugod ang Panginoon. Pansamantala, napapawi ang galit ng Diyos sa bayang Israel kapag naghahandog sila. Pero hindi yun sapat para ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Para sila ay tuluyang makalapit sa Panginoon. Temporary lang yun. Taon-taon, ginagawa nila na yung high priest papasok doon sa loob ng Holy of Holies. Para Para maghandog, magwisik ng dugo, pansamantala. Taon-taon ginagawa, pansamantalang nahuhupa yung galit ng Diyos sa kasalanan ng mga tao. Kaya sabi niya, in burnt offering, in sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said I, lo, I come, in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. So, kaya pala create, kaya pala naparito ang ating Panginoon Kristo. Naparito siya sa sa balumbon ng mga aklat. At nasusulat doon, lahat ay gagawin niya. Kaya bata pa lang si Kristo, alam na niya kung ano yung plano ng Diyos sa kanya. Di ba, nung 12 years old siya, maraming anak si Maria. Kaya nga nalimutan yung mga anak, galing sila sa Israel Kasi taon-taon, umaakyat sila ron. Gahandog sila ron. Sa pag-uwi nila, dahil maraming anak, may mga bunso pa siya, naiwanan siya. 3 araw nilang nanotis, wala si
Si Jesus, binalikan nila doon sa, nasumpungan nila sa loob ng templo. Sabi niya, anak, nag-aalala kami. Ano sabi niya? Hindi niyo ba naiintindihan na dapat akong maglumagi sa bahay ng aking ama? Dapat kong gawin ang kalooban ng aking ama. Alam ni Kristo, bata pa lang siya. Kaya yung sinasabi ko nung umpisa pa lamang, humingi tayo ng wisdom kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Kailangan maintindihan natin. Kasi nakasulat din tayo sa balumbo ng mga aklat ang gagawin natin. I come in the volume of the book to do thy will, O God. Kung ano yung nandiyan sa Biblia, na isulat yan, dahil yan ang gagampanan ng ating Panginoon sa Kristo, yan din naman ang gagampanan natin. Bahagi tayo ng aklat ng Panginoon Diyos. Tayo ay nakasulat sa Lamb's Book of Life. Kasi hindi lang tayo basta umaattend, tapos malungkot na uuwi. Hindi, kailangan alam natin yung plano ng Diyos sa atin. Nakasulat tayo sa balumbo na yan. Kaya binabasa natin dapat yung balumbo ng aklat. Di ba ang mga Pariseo, hindi sila makaunawa? Pinag-uusig nila ang Panginoon sa Kristo. Anong sabi sa John 5:39? Saliksikin nyo ang mga kasulatan kung inaakala nyo kayo may buhay na walang hanggan, sapagkat yan ang magpapatotoo sa akin. Dahil sinabi ni Kristong, I come in the volume of the book to do thy will, O God. So, tayo ba sinasaliksik din natin ang kasulatan, ang Biblia? Hindi lang si Kristo ang masusumpungan natin dyan. Kailangan pati pangalan natin ay masumpungan natin. At kung hindi masumpungan, umiyak ka, katulad ni John the Beloved. Iniyakan ni John ang hindi niya makita ang kanyang pangalan doon. Mahalaga yon. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Mahalaga na nakasulat yung pangalan dyan. Pupunta ka ng Mindanao, kailangan alam mo na meron kang plane ticket, nakalista ka ba ron sa sasakay sa aeroplano? Kasi yun ang batayan mo, yun ang ticket mo ng pag-alis mo. Kung wala kang ticket, di ka nakalista ron, hindi ka nakamanifesto ron, hindi ka pwedeng sumakay doon. Wala po kayo rito. Kaya iniiyakan ni John yun. So para malaman natin, kailangan alamin natin ang kasulatan. I come in the volume of the book to do thy will, O God. Sa paradox, sabi ng Panginoon, and God could not take a human phrase, being He is a spirit. Yung Diyos daw, ay hindi siya pwedeng manirahan sa tao dahil siya ay Espiritu Santo. So God created a blood cell. Naglikha ang Diyos ng blood cell, which was His own Son, Jesus Christ. And God came in and lived in there and identified Himself in Christ. That was God. Emmanuel. Jesus said, I am, my Father are one. Hindi naman sinabi rong, I am my Father is one . Ako at ang Ama ay iisa. Nakatira sa Kanya yung nakatira kay Kristo yung Ama. Sabi ng one is, isa lang yan. So yung nananalangin daw doon na nakabayubay si Kristo sa krus at tumingala sa langit, nagdadrama daw yun. Walang mamamatay na nakagawa pang magdrama. Hindi yun totoo. Magkaiba ang Ama at magkaiba ang anak. Nilikha niya ang anak upang kanyang tahanan. Ito ang maliwanag na sinasabi ng Biblia at ng propeta. Upang tirhan niya kasi siya ay espiritu. Okay? Sabi sa paradox, my Father dwells in me. Yan ay quotation ng propeta. See, God in Christ, ang Diyos na kay Kristo, reconciling the world upang ipagkasundo ang mundong ito. Jesus was the body, the tabernacle. God was the Spirit that lived in Him. Maliwanag na sinasabi ni Brother Branham, Jesus was the body. Si Jesus yung katawan. Siya yung tabernakulo. Ano ba yung tabernakulo na tinira na nandoon sa ginawa ni na Moises? Doon nakatira ang Shekinah glory of God. Doon bumababa ang kaluwalhatian ng Diyos. So yung Espiritu ng Diyos, sabi riyan, God was the Spirit that lived in Him. Yung Diyos na Espiritu ay tumira kanino? Kay Kristo.
The seed shall not be heir with the shock. So you see, God made both egg and germ. He created both in the womb of Mary. So nilikha niya yung egg cell at saka yung germ cell, and then inilagay niya ito sa sinapupunan ni Mary. And that man was not nothing but God Himself made flesh and dwelt among us, Emmanuel. Not just a fine man, a prophet. He was a fine man in prophet, not a teacher, a theologian, or he might have been at all of that. Okay. Next slide. He was all in all, but above all, He was God Himself. Diyos siya mismo. The Bible said, we are saved by the blood of God. Si Kristo yung dugo ng Diyos. Kaya naligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. God Himself, not a third person or a second person. The person God Himself. Great Jehovah overshadowed Mary and the Creator and created both blood cell, the life, and also the egg. Yun Diyos ang may likha nun. Inilagay lang yun dun sa sinapupunan ni Eva. Okay, go away, Jesus. And remember, Jesus was human. Kinig kayo, tao ang ating Panginoon sa Kristo. He much human. He could die. So much human. He could cry. So much human. He could hunger. He was, in one sense, human because He was the creative Son of God. Nilikha siyang anak ng Diyos. God dwelt in Him. Ang Diyos ay tumahan sa Kanya. Now, but He was human and He was human and God. Together, God created a blood cell in the womb of the Virgin Mary. Aliwanag niya sinabi ni Brother Branham, naglikha ng blood cell ang Diyos at inilagay sa sinapupunan ni Eva. Which we know the blood come, the hemoglobin. It's from the male sex. A hen can lay an egg. A bird, but if she hasn't been with the male, it will not hatch. It's not filter. It's not fertile. So it's come from the male. Makinig kayo. Yung mga itlog ng manok, dahil pinapakain sila ng laying mass, ano ba yun? Pampaitlog yung laying mass, ano? Hindi kayang mapisa yun. Kailangan nung galing sa lalaki. Kailangan ay yung dugo o yung blood cell o yung egg cell galing mismo doon sa lalaking manok. Kasi kung mangingitlog lang yung babaeng manok, hindi mapipisa yun. Kaya yung bini ay galing doon sa lalaki. Okay. And in this case, the male was God. Okay. Lalaki yung Diyos ay Spirit, Jehovah the Father. And He overshadowed the Virgin and created this blood cell that brought forth the man, Christ Jesus, which was the Son of God. Now, He was neither Jew nor Gentile. He was God. Makinig kayo. Diyos ang ating Panginoon. Hindi siya hintil, hindi siya Jew o Hudyo. Cause, you see, He wasn't Jewish blood, neither He was Gentile blood. He was God's blood, creative blood to redeem us. So siya ay dugo ng Diyos, nilikha na dugo upang tubusin tayo. Next. What is in the blood cell? Zoe life of God.
Ang nanduroon pala sa blood cell ay ang Zoe life of God. Zoe. Yan ang nanduroon sa dugo. Yung buhay ng Diyos. Kasi ang buhay ay nasa dugo. Pag wala ka ng dugo, Sister Richie, wala ka ng buhay. Di ba? Yan yung Zoe life of God. Nandun yun sa blood cell. Ano pa? The gene of God. Ano ba sa Tagalog yung gene of God? Ano sa Tagalog yung gene of God? Ano ba sa Tagalog yung gene? Ano yung sa Tagalog yung gene of God? Limutan ko na yung Tagalog ng gene of God. Sis, ano yung Tagalog niya? Yung hindi ko maipaliwanag pero nasa isip ko yung gene. Okay. Nature of God. Yan. Nandun pala yun. Katangian ng Diyos yun. Nature. Ano pa? The DNA of God. Ano pa? Character of God. Nandun sa blood cell. The blood was pure and perfect. So yan yung nakapaloob doon sa dugo. Is Zoe life of God. Nandun yung buhay ng Diyos. Nandun yung gene ng kwan. Nandun yung nature ng Diyos. Nandun yung DNA ng Diyos. Nandun yung character ng Diyos. Nanduroon yun sa dugo. Taglay-taglay yun. Taglay-taglay ng dugo. Kaya makikita mo kay Kristo, yung katangian, yung buong katangian ng Diyos. Nanduroon yun. Ngayon, ang tanong, dahil tayo ay dugo ng Diyos, bakit hindi nakikita ang karakter ng Diyos sa atin? Nahaluan kasi yung dugo natin. Nahaluan ng serpente ang dugo natin. Okay. It was the blood of God. Okay. Okay. Jehovah God in His Son, Jesus Christ. The invisible union of the bride of Christ. Ano yan? Ba't ganyan yan? Okay. The invisible. And so was God manifested in the beginning. Nahayag ang Diyos sa simula. And finally, He was appeared as Jehovah, God the Father. Then He appeared as God the Son in Jesus Christ. Now, He's appeared as God, the Holy Ghost, the same God all the time. 3 manifestation of the same God. Nahayag. 3 kapahayagan sa iisang Diyos. Okay. 12 years old, Jesus. And it came to pass, Luke chapter 4, verse 46 to 47. And it came to pass that after 3 days, ito yung sinasabi ko kanina, they found Him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard Him were astonished as His understanding and answers. So, ito yung 12 years old pa lang siya, naiwanan siya at nakipag-debate na siya doon sa mga doktor ng kautusan doon. Luke chapter 4, verse 48 to 49, and when they saw Him, they were amazed. And His mother said unto Him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And He said unto them, How is it that ye sought me? Wish ye not that I must be about my Father's business? Hindi niyo ba nalalaman? Ba't niyo ako hinahanap? Hindi
Hindi niyo ba nalalaman na dapat ako maglumagi sa bahay ng aking ama? Alam ni Kristo, yung plano ng Diyos sa Kanya. Gagampanan niya yun. Lahat yun. Okay. 2:50 ng Luke. And they understood not the saying which he spake unto them. He went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother keep all this saying in her heart. And Jesus increased in wisdom, in his stature, and in favor with God and man. Okay. Tingnan mo sa Luke chapter 2 verse 50. Yan yung account na bata pa lang siya, pero hindi na nila maintindihan yung kanilang sinasabi. 12 anyos pa lang ang ating Panginoon. Kaya sabi rito, in Jesus increased in wisdom, in his stature, and in favor with God and man. Lumalago rin yung karunungan ni Kristo. Habang lumalaki siya, hindi naman niya alam lahat eh. Nag-aaral siya ron. Then, sa paradox, look here, she said, your father and I have sought you, for day and night with tears she discredited her first testimony. She called Joseph his father. Now look at this 12 years old boy, not knowing what he said. He was just a boy, but he was the Word. Bata lang siya, pero siya ay salita. Siya ang salita. See? Sabi niya, see? Naintindihan niyo? He said, know ye not that I must be about my Father's business? See? The Word correcting the error. Yung salita raw ang nagtutuwid sa mali. Di ba, hindi niyo ba nalalaman, dapat ako maglumagi sa bahay ng aking ama? She was giving testimony after he was raised up. It was all over now. See, your father and I have sought you. Going exactly what? She said she had conceived this child by the Holy Ghost and then calling Joseph the father. Alam nila yun eh. Alam ni Mary yun, na ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And then calling Joseph the father. And this little boy, 12 years old child, no wisdom at all. O kung Diyos na yan, bakit ay Diyos na siya nung bata pa, ay bakit wala, sabi rin, no wisdom, wala pa siyang karunungan. But just a 12 years old boy, the father didn't dwell in him at that time. Bakit? Hindi pa tumatahan yung ama sa kanya ng time na yan. Because he come on the day when he baptized him. Kailan lang dumating ang Panginoon sa kanya? Nung siya ay bautismuhan sa Jordan. Matthew 3:16 yon. He saw the Spirit of God coming down, see, and went in him. But look, this little 12-year-old boy being the Word, he was born the anointed one. See, to be the anointed. He was born the anointed one. Ipinanganak siya ng pinahiran at siya ay papahiran sa edad niyang 12 years old. Okay. The coming down of the Spirit, Matthew 3:16 up to 17. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Nung bautismuhan si Jesus Christ ni John the Beloved, pag-ahon niya sa tubig, nakita ni John na bukas ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na katulad ng kalapate na ito ay bumaba sa kanya. Tumahan sa kanya. At meron siyang narinig na tinig at sabi niya,
ito ang aking kinalulugdang anak. This is my beloved son. Sabi niya, in whom I am well pleased. So kung Diyos talaga si Kristo, kung yung Diyos na iisa yung ating Panginoon si Kristo, bakit may narinig na tinig doon sa taas? At bakit may espiritu, mayroong kalapate, may espiritu sa anyong kalapate na tumahan sa ating Panginoon si Kristo, kagaya ng umanawan ng mga Wanes? Hindi nila kaya ipaliwanag yan kasi iniiwasan nila itong talatang ito. Kahit ang ibang end time na mga Oneness ang unawa, iniiwasan nila ito. Hindi nila kayang tanggapin na merong Diyos doon sa itaas, na nang bautismuhan ng ating Panginoon sa Kristo, ay nabuksan ang langit at bumaba ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati at tumahan yun kay Kristo. Tinahanan, doon nag-umpisang tahanan ng Espiritu ng Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. At doon na mag-uumpisa ang ministeryo ng ating Panginoon. Pero nung bata pa siya, hindi pa tinatahanan ng Espiritu ng Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi pa. Hindi pa siya ginagamit. Kailan siya tinahanan ng Espiritu Santo? Sa age ng kanyang 30 years old. Dahil yun ang panahon ng saserdote, paglilingkod ng isang saserdote sa kanilang kapanahonan ng Old Testament. Kaya at the age of 30, doon nag-umpisa ang ministeryo ng ating Panginoon. Naintindihan niyo na. Kaya magkaiba ang Ama at magkaiba ang Anak. But the Spirit left him in Gethsemane. Yung Espiritu ng Diyos umalis doon sa Gethsemane. Now notice this quickening power. Zoe, bringing the word. The mind that was in Christ was in you then. Yung kaisipan ni Kristo, nasa inyo yan. I'm trying to show you that when God raised Jesus from the dead, He raised up you. Nung si Kristo raw ay binuhay, buhat doon sa mga patay, kasama ka ron. He raised you up you also, and also quickened to life. Nabuhay ka, nagkaroon ka ng buhay. With Him, nagkaroon ka ng buhay kay Kristo. You are now quickened to life. Although then you were but an attribute in His thoughts, but God has saw all in Him at the finish. See, when God looked down upon the body. Nung nakabayubay pala si Kristo sa krus, ang nakita pala niya, ikaw. Hindi lang si Kristo, kundi ang iglesia ni Kristo, hindi yung matulisa. Tayo, yun ang nakita ng ating Panginoon Diyos. Nung tiningnan niya si Kristo na nakabayubay at nasumigaw, nang bakit mo ako pinabayaan, tiningnan niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi lang si Kristo ang kanya nakita. Kasama niyang nakita ang bride of Christ. Kasama kang binuhay. Nagkaroon ka ng quickening spirit. Nagkaroon ka ng buhay. Na-quicken ka. Dati kang patay, hindi ka gumagalaw. Pero na-quicken ka, gumalaw ka. Kaya yung attribute ng kanyang kaisipan, nasa iyo na rin. It is the rising of the sun. The Spirit left him in the Garden of Gethsemane. He had to die. Kailangan niyang mamatay. Hanggang hindi umaalis ang Espiritu ng Diyos kay Kristo, hindi siya mamamatay. He had to die. A man. Remember, friends, He didn't have to do that. That was God. God anointed that flesh, which was human flesh. And He didn't. If He went up there as God, He'd have never died. That kind of death can kill God. Pwede mo bang patayin yung Diyos? Mamamatay ba ang Diyos? But He didn't have to do it. Kailan man na hindi namamatay ang Diyos? Sinabi ni Brother Branham yan. But remember, He went there with you and Him. See? God had never separated the bride from the groom. Hindi kailanman
Maghihiwalay ang nobya sa kanyang asawa. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Yet, so when God looked down upon the body of Christ, He saw both male and female. Nang tiningnan pala niya, nung tumingin sa baba ang Diyos, sa katawan ng ating Panginoong Kristo, nakita niya ang lalaki at babae. Sino yon? Yung nobya, yung bride, at saka yung groom. Si Kristo at ang kanyang nobya. It was all redeemed in that one body. Lahat yun tinubos sa pamamagitan lamang ng isang katawan. Hindi lang si Kristo ang tinubos. Si Kristo ang tumubos. Tinubos niya sa pamamagitan ng isang katawan. They are one. The same. Same word. Kaya si Kristo at ang iglesia, nag-iisa na lamang. Parehas na silang salita. The same word is spoke of the groom, is spake of the bride. Kung ano ang sinalita ng groom ni Kristo, yun din ang sasalitain ng nobya. Kung ang sinalita ni Kristo ay iba doon sa sinasalita ng nobya, ay hindi yun nobya. Magkaiba yun. Mga kapatid, nung sinabi ni Haring Ahasueros, Reyna Basti, maghanda ka, ipipresent kita. Naggawa ng sariling piging si Basti, kaya siya'y pinalitan. Nung wala si Kristo dito sa lupa, tayo ang nagsasalita. Tayo ang mouthpiece ng ating Panginoong Kristo. Tayo ang final voice dito sa huling kapanahonan ito, sa huling oras na ito. Tayo ang nangungusap. Sabi rin, the same word is spoke of the groom. Kung ano yung salita na yun, siyang sinasalita ng kanyang nobya. Kaya kung anong sinalita ni Kristo, yun din ay sinasalita natin. Naintindihan nyo? Kaya kung anong dapat nating sasalitain, yun lang sinalita ng Panginoon. Adoption. When he was, last cry, Eli, Eli, my God, that was man. Why thou hast forsaken me? In the garden of Gethsemane, the anointing left him. Yung pahid, umalis daw yun sa kanya. You know, he had to die as a sinner. Kailangang mamatay ni Kristo na siya'y makasalanan. He died a sinner. Namatay siyang makasalanan. You know that? Not his sins. Hindi sa pamamagitan ng kanyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. But mine and yours. Namatay si Kristo dahil sa aking kasalanan at sa kasalanan mo. That's where that love come in. How He took mine. Oh, hallelujah. How He took mine. Kinuha niya yung parusang dapat ay para sa atin. Dapat sana tayo magsasuffer doon sa cross. Mga kapatid. Pero kinuha ni Kristo yun. Tinubos ni Kristo yun. So, ano ang tingin mo? Wala ka rin gagawin? Kung tinubos na ng ating Panginoon sa Kristo? May gagawin ka rin. Susundan mo ang ating Panginoon sa Kristo. Susunod na tayo. Tayo na magiging salita ng ating Panginoon sa Kristo. Pag alis niya dito sa lupa, kaya nga tayo'y tinahanan din ng Espiritu ng Diyos. Yun ang purpose eh. Kung bakit tinahanan ng Espiritu ng Diyos, sinaada nun. Yun ang gusto ng Diyos, tatahanan sila ng Espiritu ng Diyos. Mananahan ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Para sila ang mouthpiece dito ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos, let have domain. Pangangasiwaan niyo ang mundong ito, Adan. Susupilin niyo silang lahat. Pakalatan niyo ang buong lupa. Pero nabigo, pagdating sa ating Panginoon sa Kristo, ano ang sabi? Nagawa ng ating Panginoon sa Kristo na nagumpay, natubos lahat tayo. At ngayon ay umupo na siya sa kanang luklukan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ipinapamagitan tayo. Habang tayo nandito, tayo ang mouthpiece ng ating Panginoon sa Kristo.
Tayo ang reflection, walang araw, yung buwan ang nagbibigay ng liwanag. Pero bakit hindi sumisilay ang liwanag ng buwan? Dahil nakaharang ang earth. Pag nakaharang ang earth, hindi mo makikita yung buwan na umiikot siya sa orbit eh. Ano ang humahadlang sa atin? Itong katawang ito. Yung karnal na kaisipan natin. Kaya hindi sumisilay ang liwanag. Dito, sa kalagayang ito, yung sabi ng Biblia, sabi ni Brother Branham, the fullness of the Godhead was in Christ. Yung kabuuan ng pagka-Diyos ay na kay Kristo. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Diba? Ang sabi riyan, pagkatapos ng tubusin ang tao sa kasalanan, sabi niya, that's where that love come in. Dahil diyan ay dumating ang pag-ibig. How He took mine. Paano niya tayo kinuha? Paano niya tayo tinubos? Kaya naman, nung managumpay ang ating Panginoon sa Kristo, yung kabuuan ng Diyos nasa Kanya. Colossians chapter 1 verse 19, binasa natin, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Sapagkat nanahanahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng Diyos. Kaya kay Kristo kompleto. All fullness dwell. Yung fullness of Godhead. Anong fullness of Godhead yung na kay Kristo? Pertaining sa redemption story. Lahat ng kakailanganin ng ating Panginoon sa gagawing pagtubos ng tao, taglay ni Kristo yon. Kaya sabi ng Matthew chapter 28 verse 18, all power was given unto me. Lahat ng kapangyarihan ibinigay sa akin. Pertaining sa salvation. Lahat ng kakasangkapanin, lahat ng kailangan niya, taglay-taglay ng ating Panginoon niya. Proof of His resurrection. Jesus said, the Father that sent me is with me. Sabi ng Panginoon si Kristo, ang amang nagsugo sa akin ay nasa akin. Oh my, what a declaration. What a word. The Father that sent me, come with me. Listen. And as the Father sent me, so do I send you. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ganun din naman susuguin ko kayo. He don't only send you. Hindi lang kayo basta susuguin ko, but He goes with you. Hindi lang kayo basta susuguin ko, kundi kasama nyo ko, I'll be with you, even in you, unto the end of the world. Yan ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, verse 19. Hindi ko kayo iiwan. Hanggang kailan? Hanggang katapusan ng sanlibutan ito. All that was in God, lahat ng nasa Diyos was poured out in Christ. Ibinuhos yun kay Kristo. Yung binanggit ko kanina, pertaining sa salvation, na kay Kristo lahat yun. Character, attributes, lahat. And all that was in Christ was emptied out into the believer, the church. Lahat naman ang na kay Kristo, ibinigay naman sa atin. Kay Kristo, fullness. Sa atin, may suka tayo. Kay Kristo, without measure. Sa atin, with measure. May measure tayo. Kaya iba yung aking pananampalataya kay Sister Richie. Iba yung pananampalataya ni Sister Richie kay Sister LB. Pinag-usapan yung sukat ng pananampalataya. Hindi tayo pantay-pantay. Pero isa lang ang ating sinasampalatayanan. Pero may mga sukat tayo ng pananampalataya. Hindi mo maabot marahil yung aking pananampalataya. Pero pag naabot mo yung fullness mo,
Fullness ka sa harapan ng Panginoon. Ang nais ng Diyos, mapunuan ka. Fullness ka. Okay. When their eyes were open, all that was in God. Okay, tingnan nyo ha. He poured into Christ, and all that was in Christ, He poured into the church. See? So it's just a continuation. Pagpapatuloy lang ito. That you'll know that I am the Father, and the Father in me, and I in you. And see, all together, the Holy Spirit working among His people. Kaya, tinahanan ng Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, tayo rin naman ay tatahanan ng Diyos at ni Kristo. Sabi niya, continuation yan. Tuloy-tuloy yan. Kaya pagdating sa Revelation chapter 22, tabernakulo na tayo ng ating Panginoon Diyos. Okay. The fullness of Christ was in the church. John 14, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Makinig kayo. Ang sabi niya, sino mang sumasampalataya sa akin, ang lahat ng aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Sabi ng ating Panginoon, magagawa ninyo lahat ng ginagawa ko. And the greater works than this shall he do. Masigit pa yung gagawin natin. Nag-iisa lang ang ating Panginoon Jesucristo, marami tayo, kaya mas marami tayong magagawa. Sabi niya, because I go unto my Father. Kaya masigit yung ating magagawa. 3 years and a half nag-ministry ang ating Panginoon Jesucristo. Bumuhay siya ng mga patay. Pwede tayong bumuhay ng patay. Spiritual na patay. Kaya meron tayong ministry. Hindi tayo nag-aaral lamang para maupo, magbutas ng upuan. Meron tayong ministry na dapat gampanan. Pag narinig mo yung salita, kailangan isi-share mo ito. Yun ang purpose. Hindi yung, sabi nga ni Pastor, anong pagkasabi? Tumatalbog lang ang mensahe. Kasi meron talagang kampanin tayo. Habang hindi bumabalik ang Panginoon Jesucristo, tayo ang naghahayag ng Ebanghelyo. At sabi niya, go ye therefore, teach all nations, baptizing them, make them disciple. Yan ang trabaho natin. Hindi lang ang pastor. Ang totoo, ang pastor taga-alaga lang ng tupa. Ang mga tupa ang nanganganak. Kayo ang dapat manganak. Kaya it's time na karoon ng anak. Yan. Ephesians chapter 4 verse 8. Tingnan nyo ha. Where he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto man. Ano nangyari sa kanya? Si Kristo tinutukoy din ng Apostol Pablo. Pagkatapos ng ating Panginoong Jesucristo ay bumaba doon sa impyerno at nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga ligtas doon. From Abel at yung kahuli-huli ang napako sa krus na sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagka ikaw ay nasa paraiso na. Sabi niya, hindi lamang kita alalahanin, kundi ipagsasama kita. Dinala ng ating Panginoon sa Kristo sa paradise ang lahat. Tinubos niya yon ng kanyang banal na dugo. Naghihintay sila ng kaligtasan. In the Old Testament, na nanatili sila sa Hades, hinihintay nila ang pagdating ng Misaya na magliligtas sa kanila. Yan ang propesiya ni Haring David at maging si Abraham. Alam nila yon. Alam ni Nahob ng mga propeta yan. Kaya yung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, ano sabi ni Kristo? Ninasang makita ng mga banal na propeta at ng mga taong matutuwid ang nakikita ng inyong mga mata. Kaya ano sabi ni Kristo? Nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking mga araw. Anong sabi nila? Wala ka pang 50 anyos ah. Ba't mo sasabihin nakita mo ang aming amang si Abraham? Hindi, nakita ni Abraham by vision.
ang pagtubos ng ating Panginoong Kristo. Kaya kinuha niya yung mga kaluluwa doon sa bilangguan. Yung mga matutuwid, yung masasama, nananatili pa rin yun doon. Kaya lahat ng masasama, nandun pa rin. Pag ang isang tao na yung aral ng natutunan namin nung aral nung una, pag namatay daw, doon din ulit. Mali. Nung huli ko na lang na kuwan sa Bible na at sinabi ng propeta, lahat ng matuwid, diretso na pala sa paradise. Hindi na dadaan doon. Wala na yun. Tinubos na nga ni Kristo yung lahat ng mga matutuwid doon. Nasa paradise na ngayon yun. Kaya yun ang maganda sa pag-aaral ng mensahe ng propeta. Kasi hindi lahat ng end time, kapag yan ay wala sa mensahe ng propeta at ibang iniaaral, hindi yan end time believer. Kailangan naka-align pa rin tayo sa mensahe ng propeta. Kaya sabi niya, wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Nagbigay siya ng mga kaloob. Sino ang pinagbigyan niya? Unto men. Sa mga kalalakihan niya ipinagkaloob, hindi sa babae. Ano yung kanyang pinagbigyan niya ng mga kaloob? He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. 5 lupi yan, puro lalaki yan. Walang pastora dyan. Walang propetisa dyan. Lahat yan ay puro lalaki. Kaya makikita mo medyo may kunting pagkakaiba. Kasi ahead ang 5 ito. Ang 5 ito ng 5 lupi ng ministeryo ito. Ahead yan. May gagampanin sila eh. Ano ang gagawin nila? For the perfection of the saints. For the perfecting of the saints. For the edifying of the body of Christ. Until may hangganan. Till we all come in the unity of the faith. Hanggang umabot sa pagkakaisa ng pananampalataya. And the stature of the fullness of Christ. Yung 5 lupi ng ministeryo na yun, yung 5 na yun, ay ang kanilang trabaho, madala sa perfection ang iglesia ng Panginoon. Hindi como nakita mong nag-mission ay apostol na, hindi. Hindi como nag-evangelist ay evangelista na siya, hindi. Nakapagdala ng kaluluwa. May mga gampanin tayo. Kakaiba ang trabaho ng 5 na yun. Pinili talaga sila ng Diyos. Yung 5 na yun. Iba ang trabaho nila. Medyo may, kaya nga medyo may, yung 5 na yun ang magdadala unto perfection. At nagkakaisa yun, yung 5 na yun. Hindi yung nagsisiraan. Kung nagsisiraan, hindi yun fivefold ministry ng Panginoon. May fivefold ministry rin ng demonyo. 2 Corinthians 11:13 to 15. Meron din, masisipag pa ang fivefold ministry ng demonyo kumpara sa fivefold ministry ng Panginoon. So, logos is the thought, magtatapos na tayo, or concept of God. Ang logos o ang salita ay kaisipan o konsepto ng ating Panginoon, which is the plan of redemption. Yung konsepto niya, yung kaisipan niya, ano yon? Yun ang plano ng katubusan. The plan of redemption. Na tayo ay mahuhulog at tayo ay kanyang tutubusin. Bakit gusto niyang mahulog din ng tao? Gusto rin ng Diyos na siya ay maging healer eh. Kasi kung walang magkakasakit, wala siyang pagagalingin. Gusto rin niyang maging judge. So kailangan may hahatulan, hindi ba? Gusto niyang maging father. Kaya naglikha siya ng anak na lalaki at babae para ito'y magparami. Yun ang mga attributes ng ating Panginoon. Yan ang plano ng redemption. The plan of redemption is logos. Ang plano pala ng katubusan ay salita, logos. And Jesus Christ is the Word, the logos. Siya ang pinakang focal points.
Siya mismo yung sentro ng panukala ng Diyos. And life is with Him. John chapter 1 verse 3. Ang buhay nasa Kanya. And without Him, sabi ng Biblia, kung wala siya, walang paglikhang gagawin. Siya ang pinakang sentro sa programa, sa plano ng Diyos. Siya yung logos. Siya yung salita. Revelation chapter 19 verse 13. Pakilagay nga yung Revelation 19:13. Babasahin lang natin. Okay. Revelation 19:13, ano? Sabi rito, at siya ay nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. O, yun ang kanyang pangalan. Siya ang Berbo ng Diyos. Ano pa? Jesus Christ was the Redeemer. Siya yung manunubos in the plan of redemption, which was in the thought of God before the beginning of time. Si Kristo yung manunubos sa plano ng katubusan, na siya yung nasa kaisipan ng Diyos bago pa mag-umpisa ang lahat, bago pa magkaroon ng oras, bago pa ang paglikha. Si Kristo na yung pinakang sentro. Siya yung kaisipan ng Diyos. Sa Kanya lahat umiinog. Hindi lang kay Kristo, sa Kanyang nobya. At si Kristo rin ay pinatay. He was slain before the foundation of the world. Revelation 13:8. Manifestation na lamang noong 2,000 years ago. Pero before the foundation of the world, pinatay na ang ating Panginoong Kristo. Okay. So the bride of Christ is also Logos. Ang nobya pala ng ating Panginoong Kristo ay salita din. Revelation chapter 19:8 and 9. Into her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saint. And he saith unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are true saying, Logos of God. Logos pala tayo. Salita. So kung si Kristo ang salita ng Diyos, salita rin tayo ng Diyos, iisa lang tayo kay Kristo. Hindi hiwalay ang ating kaisipan. So the redeemed was chosen before the foundation of the world. Ephesians chapter 1, 4-5. Si Kristo before the foundation of the world ay pinaslang na. Si Kristo before the foundation of the world, siya na yung salita ng Diyos. Siya yung Redeemer. Tayo naman ang redeem o tutubusin o tinubos before the foundation of the world. Kaya tayo yung kaisipan ng Diyos. Tapos na. O, naintindihan na. Teaching yan. Pure teaching. Okay? Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po muli sa gabing ito. Salamat sa the plan of redemption na amin pong diniscuss sa gabing ito, Panginoon. Dalangin po namin kung paano si Kristo ang inyong salita. Ganon din po nawa ang bawat isa sa amin na kami po ay maging salita niyo sa huling panahong ito. Salamat po sa pansamantalang pagtatapos namin at paghiwa-hiwalay. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa gabing ito, Panginoon, hanggang sa muli ng aming pagtatagpo para sa prayer meeting namin sa susunod na araw. Dalangin namin, O Diyos, patuloy namin kayong maparangalan at maitaas ang inyong dakilang pangalan. Sa ngalan ni Jesus, tayong lahat magsabi ng Amen.